Nagulat nga ako nung nakita ko to, yung ang 66 sa isang sistema ng pamahalaang pangdaigdig. Eh doon talaga sa amin, nangyayari na talaga to, 666. Yung mga tao, nasa baba, nagsigakyatan yan sa bundok, gawa ng hinahabol kami ng mga ano, yung mga simbolo na nga ganito, mga 666. Lahat ng mga tao yan, bawat mahuhuli, meron silang tinatatak na parang bigas lang sa kaliit. Tapos sa loob doon talaga, makikita mo talaga yung simbolo. Tapos bawat ng ano nila dito, may simbolo talaga dito sila, 666, dito sa yun nga yun. Kaya simula noon, lahat ng mga tao dun sa amin, nagsigakyatan sa bundok, yung iba lumuwas na rito. Taga saan po kayo, kuya? Saan. Yung ano talaga namin, Negros, Cebu. Sa Negros, yung probinsya ko. Yung asawa ko, taga Cebu. Doon kami nagkita-kita sa Cebu, gawa ng nagtrabaho ako ng bikir, panadero. Doon kami nagkita-kita. Yung sa ibang mga tao na kagaya niya, wala pang kaalaman sa ganito. Sa ngayon pa lang, masasabi ko talaga, itong simbolo na to ay totoo talaga. Once na natataka na kayo rito, ang ibig sabihin niyan, mamayari na kayo sa sa tawag nito, yung sa kanila. Sabi mo, kuya, yung 666 nakalagay mismo dun sa ano? Oh, nakalagay mismo sa maliit na parang bigas. Nakalagay mismo siya. Dito na sa tapos once na iturok to sa'yo, naturok na sa'yo, no? Oo. Tapos pagkaturok sa'yo, dito lalagyan ka pa dito. Lalagyan Simbolo pa talaga, din. 666. Oh. So, meron tao mga nakalagay na sa noo? Oh, itim. Itim. Ala. Kaya yung iba, yung Parang tato. Malaki. Hindi, ganyan, magtakbuhan kami, no? Oo. Kitang-kita po. Once na mahuli na yan, 666 yung yun parang wala ka ng malay. Once na natataka ka Natataka na dito. na. Kasi ano ka na nila eh, kumbaga pag Pag sa mamayari ano ka na, hinawakan na nilang yung compute sa'yo eh. Kung Oo. bawat ano yung iutos nilang masama sa'yo, Yun na. ginagawa mo. Ah. Parang ganun. Parang robot. Oh, parang control ka na nila. Na once na ganito sabihin, yan, gawin mo yan, patayin mo yan, ganyan, oh. Makaya mo na kasi kontrolado ka na nila kung ano. Hanggang ngayon po ba, nandun pa rin yung sa Oo. Balagi yung mano sa amin doon. Oh. Kuya Once kayo, na taga saan kayo? taon. Doon din? Santa Catalina naman ako. Santa Catalina? Oh, sa ano siya, magkaisang ano lang kami niya. Bayawan ako, Santa Catalina siya. Isa lang bayan namin. Tapos Santa Catalina, Kasi nauso talaga sa amin yan. Kasi sa amin live yun eh. Live talaga yun yan. Alas 6 pa lang ng umaga. Ay, hapon. Ano yun? Ano yun? Sobrang takot namin. Nagtatago kami. Sarado na yung bahay. No? Wala ka rin magawa. Siyempre marami sila, di ba? Lalo na kung ano sila. May pasok po ba yung bahay? O siyempre naman. Hindi talaga, ano talaga yun? Bali, kunyari yung bahay mo. O, pasalamat ka, yung bahay mo talagang simentado. O, hindi mabubuksan, lalo na kung ano, yung bakal yung pinto, yan, hindi ka mapapasok. Paano po pag hindi ka nagpalagay? Eh, alam mo na kung anong kalalagyan sa'yo. Oo. Ano po? Siyempre, alam mo na kung ano ibig sabihin ng may kalalagyan ka. So, papatayin? papatayin ka. Papatayin. Kuya, kailan pa nag-start to? Tagal na. Nag-edad ako noon, 7 years old pa lang. 7? Tagal na kaya yan sa amin. Matagal na to nangyayari sa amin. O ilan taon na ako. Presidente? Ilang taon ka na kayo? Yung presidente, Sino presidente? si Irap. Si Era pa lang. Si Irap pa lang. Hirap pa ng banyo. Si Irap pa lang yun. Alam ko, si Ramos eh.
So madami na pong nakatatakan yan. Marami na tuloy nangyayari sa amin talaga. Oh. Oras na matatakang ka dyan sa mga ano na yan. Wala Wala ka- nakalagay talaga 666 wala ka na nang nakalagay ligtas. dito sa mga. Parang tattoo nga. Oo, totoo talaga Itim. yun. Saka iba yung mga mata nila talaga. Kasi maliit pa kasi ako noon, bali tanda-tanda ko noon kasi bali ano ko lahat ng taong pag oras na makikita nila. Lalagyan. Oo, ganun. Sa pilitan talaga. Sa pilitan yun. Pag oras na hindi ka Nagpalagay. magpalagay, may kalalagay ka. Papatayin ka. Papatayin ka. Di bali rin na mapatay ka na lang kaysa sumanib ka rin sa kasamaan. Yun nga yun. Kung ayaw man gustuin nila din mamatay, siyempre sasanib na lang sila ron, di ba? Di at least, Ganun na rin yun. namatay ka man, hindi ka nakasama sa balak na masama yung gawain. Bundok na rin kami nanirahan eh. Oo, Kasi nauso talaga sa amin yan. Sa mga ano lang yan, sa mga, sa amin, tawag sa amin, pasyalan, no? Tulad nun, mga baybay mga medyo maliblib. Yan, ganyan. Nyari, barangay, ganito lang. Di kasi dito sa Maynila, wala kasi kang makikitang medyo maliblib na ano, kabayan. So sa maliliblib na lugar lang po ba kakaganyan? Oo, Kaya nila siyempre, pasok. sino naman ang ano sa kanila, maraming tao, di ba? Eh, di, siyempre, kuyogin sila ng mga tao, ang dami na yan. Magano sila, yung sampilitan silang gagawa, yung sa mga medyo maliblib. Patago rin kasi sa kanila, patago. Kunwari, nakasakay silang ganyan, kutsi, ano. Mamaya-maya, pero makikita ang tao, bigla hintuan. Kukunin na. O, siyempre, makikita mo talaga yun. Bigla lalapitan na lang yun, tuturukan. Tapos sabay, ganyan sa noo. Makita ka. Nangyayari yan, you know? Oh, parang wala akong Maraming narinig tao dito. kasi Kaya dito. nagulat nga Pero ako sabi dito. ko po, darating yung pagkakataon na pati dito, meron na pong sapilitan na ganyan. Oo, Tatatakan ng dito. implant. Kung nangyayari na po sa inyo, aabot po yan dito. Kaya nga po, Taga saan po ganyan ba eh. kayo? Dito lang po kami, Quezon City. Kaya nga po, pinagawa na sa amin to para yung tao, ma-warningan na sila na alam nila yung tungkol dyan, yun nga, yung sa microchip na yan. Paano kung hindi naman sa ganun sumuway ako, paano kung sa pilitan gagawin sa yan? May papalag ka ba? Eh, siyempre sila mayroong mga dala. Mas maganda Diba? na kung mamatay ka kasi gumawa ka ng kasalanan. Kasi pag dating sa paghuhukom kay God, kasalanan pa rin yung ginawa mo. Hindi, ganito na lang po yan. Basta ay ano nyo na lang, talagang kay Hesus Kristo. Sigaw na lang yung pangalan ni Katoliko Hesus kayo? Kristo. Hindi po. Ano? Walang reliyon. Ah, Basta sinasampalatayaan namin sa Hesus Kristo. Yun lang po. kasi Pangalan lang niya. sa ano kasi yung pero sa akin hindi pa nangyari sa mga akin na mga ganyan. Pero ganyan talaga, naniwala ako dyan. Hindi ako sa lahi namin hindi pa natatakan ng ganyan. At least parang patotoo lang po to dito sa Quezon City, sa Maynila, na nangyayari po. Kasi nangyari na sa inyo. Sabagay, kasi nangyari sa amin yan, hanggang dito mangyari Opo, din. mangyari talaga yan. Katatagalan yan. Opo. Sa Amerika, ginagamit yan, tagpapatatak sila para lang sa ospital. Kunyari, wala ka nang bibigay ng mga papeles. Oo, Yun na ganun lang, na. oo. Yun nga Hindi yun sa pilitan ha, parang Oo. kusa yun. Na hindi nila alam yung kapalit nun, masama pala. Hinahanap pa pa. Pero alam mo kuya, nasa Biblia yan. Nasa Oo. Bible yan. O siyempre naman, Na at naman. naman makikita mo dun lahat yun. Tama ka Doon mo dun, sa kuya. makikita. Kasi siyempre sa lahat ng ginagawang Bible, lahat yun nandoon. Amen. Salita yun ng Diyos eh, di ba? Oo, nandun. Pinaunan na niya yun nanay eh. Para Kaya- paalalahanan yung mga tao sa mga mangyayari. Para maging handa yung mga tao. Oo, tama. Sino naman di maniniwala sa Biblia? Sabi na natin kung di Diyos ang niya. Pero ang bali nakakatulong sa Biblia talaga yung marunong siya. Parang aral. Ganun. Tama. Malalaman mo kung ano. Hindi lang aral kuya, sinasabi doon kung ano yung mangyayari. Oo, Sa yun yan. Revelation, di ba? Sa Pahayag, Apokalipsis. Oo, Diba? na namin yun. Marami akong naanoan dyan ganyan. Yung sinasabi nga na iba, hindi totoo yan. Kasi hindi nila nakikita. Oo. Talaga yan. Pero nakita ko talaga sa dalawang mata ko na ganyan talaga. May tatak talaga sila sa noo. Ano yun? 3-6 yun. 666 Oo, talaga. 666. Oo, 3-6 yun nakalagay dito. Parang tato na nilalagay nila. Tato. Hindi namin akalain na literal pala, no? Akala namin Nakita ko parang nga ano to lang eh. eh. Sabi ko,
simbolo ng 666. Nangyari na Yan to sa pala. amin. Kaya nga sinabi ko sa kanya, di ba nangyari na to sa amin? Sa atin, sabi ko sa kanya. Hindi, ngayon ko pa lang nakita to, simulan pagka, yung lumaki na. Ngayon na lang ganito. ulit. O ngayon lang ulit kasi hindi Nagulat na. na nga ako. Darating na po kasi yung pagkakataon talaga na pati dito sa Maynila po. So ganito kuya, diba nakasaad yan? Alam mo po babalik na si Yeso Cristo. Nangyayari na yung mga yan. Alam niyo po, yung nangyayari niyan patunay kayo. Nakasaad yan sa Biblia po, na pag nangyayari na yung mga yan, sabihin malapit na yung pagdating niya. Na ano niyo po yun? Nabasa niyo na yun? Ikaw kuya, Yan, nabasa mo na yun? Babalik si Yeso Cristo dito? yan, hindi ko pa na. Hindi mo pa na ano. Pag siya bumalik dito, yung mga corrupt na ngayon na nangyari, di ba yung corrupt yung mga gobyerno natin eh. Oo, corrupt. Corrupt, masasama yung mga tao, di ba? Pag siya na yung namuno dito, lahat yan tanggal na. Oo, Wala na. So, ano yung mas gugustuhin natin na pamumuhay? Di ba mas gugustuhin na natin yon? Yung ganyung pamumuhay na okay na lahat. Hindi na kayo maghihirap ganito, di ba? Tahimik. Oo. So, ganun, alam natin na babalik na siya. Ano yung dapat nating paghahanda na gawin ngayon habang nag-aantay tayo sa pagbabalik niya? Inaasam natin yung buhay na mas maganda. Ano yung sa tingin nyo dapat nating gawin habang inaantay pa natin yung ganyung mas magandang buhay? Siyempre, pag-iingat na lang yun. Ingat. Mag-iingat ka, Tsaka, magdadasal. Dadasal, Oo. di ba? Ganun na lang. Para mas maging mas malapit tayo sa kanya, di ba? Yung mga kasalanan natin, dapat ihingi na natin ng tawad. Oo. Kasi darating na siya eh, di ba? Nakaya naman kung pinagbayaran na nga niya yung mga kasalanan natin eh. So, kahit pinagbayaran na niya, importante, basta may magagawa tayo, lagi pa rin tayong hihingi ng tawad. Tsaka gaya nga nasabi ni Ate Lenita noon, ay, ano daw, di ba? Paggising, pagtulog, dasal agad. Yun lang po. Wala po kuya tong relihiyon, walang simbahan. Pinag-uusapan lang natin dito si Yeso Cristo, yung pagdating niya at yung pamumuno niya dito nang wala ng kasamaan. Na yun yung hindi alam ng karamihan ng tao. Akala ng tao pag namatay na, tapos na, ganun. Hindi alam ng tao yung kahirapan dito may katapusan. Diba? So yun po, kaya kami dinadala sa inyo para ibigay sa inyo yung ganung pag-asa na hindi lang po ganyan yung buhay nyo, may buhay na mas maganda na nag-aantay kay Yeso Cristo. Yun po. Okay po tayo doon. Kuya, salamat po, salamat. Salamat kuya. Kuya, ano pong pangalan nyo? Marvin. Kuya Marvin. Si Ate Lenita. Hi. At si Kuya Ruel. Hello. Salamat po. What you do if your boss said you had to have a computer ID chip implanted under your skin or you'd be fired? Well, we're not there quite yet, but one Ohio company is doing something that has some people wondering if we're headed down that road. Here's technology correspondent Daniel Seberg with tonight's eye-opener. There's my chip right there. So you can actually see it. It's about the size of a grain of rice, and it feels like it too. But what that tiny chip can and can't do has become the source of much concern and confusion. I was in a grocery store, and a couple ladies said, "Hey, you're the guy with the chip in your arm, aren't you?"
You know, run across the scanner so we can see if it gets us a discount on groceries. Sean Darks is the CEO of CityWatcher.com, a small company in Cincinnati that's the first U.S. business to use chip implants in its employees. Chip implants have been common in pets for several years, giving the owner peace of mind that their lost animal could be identified. And for retail giant Walmart, the chips are used as smart barcodes to keep track of thousands of products. But for use in people, well, privacy advocates think we shouldn't open that door. Bing. But critics question the security of the system. It is the case that chips have been hacked. It's possible to duplicate them. It's possible to commit fraud with them. And those are also risks for people who are using this chip. 3 out of... They need no identification and no cash to buy drinks or food. To enter the club, all they have to do is offer up an arm to a scanner. And tonight, 21-year-old Ryoni Schutten will be joining the in crowd. But before he can party, Ryoni has a doctor's appointment. He's getting an electronic chip implanted in his arm. It's called radio frequency identification. An RFID chip is a small device that transmits a radio signal that's read by a scanner. In 2003, the Attorney General of Mexico and some of his staff received RFID implants inside their bodies to allow them access to sensitive areas. While it's not yet commonplace, Ryoni's doctor has implanted nearly 100 chips. At first I had some doubt, of course, because you are putting chips in healthy young people. But I think it's the future. Each tiny chip has a number. A scanner connected to a database can instantly reveal who the person is and much more. Technically, there's no limit to the information the database can hold. This is the needle with which I'm gonna implant the chip. The chip itself is a little larger than a grain of rice. It will remain inside Ryoni's body for the rest of his life, or until he undergoes surgery to have it removed. And now, it's time to party. Although others have to pay cash at the entrance, when Ryoni arrives, his name and number instantly identify him as a VIP member of the club. Although GPS implants aren't currently available, it might be only a matter of time before every criminal, perhaps even every citizen, has an ID chip. Once the stuff of science fiction, these surveillance technologies are becoming reality. But the more amazing they get, the more controversies they create. Implantable human chips. Supporters hail the technology as a medical marvel, but critics warn that the potential risks are real. Well, they talked about, for example, electrical hazards. This thing is by no means inert. The way it works is it actually picks up and amplifies ambient electromagnetic energy from the reader devices. And if you have one of these things in your arm and you get within range of a powerful electromagnetic field, it can actually burn you. Oh, and by the way, it can kill you if you get out of line. A closer look at the who and the why behind this idea. All right, this next story may sound like something out of, well, a Hollywood thriller. A Saudi inventor has created a killer microchip. It's designed to track terrorists and criminals and, well, you can think of somebody. Not only does it include a GPS device, it also has a lethal dose of cyanide, which can be activated at any time. Do you get my point? Sound of the nations calling. Hear the sound.
the nations worship.